Yun ay hindi repair. And it's convenient for you to assume because you will make money. No, sir. No. Sinabi na dito na every single engineer, every single DPWH officials will tell you there is no retrofitting na epoxy injection. Nilagay nyo Ito na nga, pagbagsak ng Santa Maria Cabagan Bridge hindi aksidente. Mga nasa likod ng pagpapagawa ng tulay na buko ni Senator Alan Cayetano. Pero bago ang lahat, maaari kayong mag-subscribe para maging updated sa mga issue at bagong mga balita. Sa naganap na pagdinig sa Senado, sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi umano aksidente ang pagbagsak ng tulay sa Isabela. Ito'y marahil, ayon sa report ng Department of Public Works and Highways o DPWH, na sa umpisa pa lang ay marami ng problema o depekto sa konstruksyon ng naturang tulay. Milyong-milyong pondo ibinusa ng nasabing departamento. Narito ang buong detalye. Yusek Yabut, you knew that there was defects, no? You said na dun sa meetings, di ba? Correct, sir. Okay. Ma'am Cabral, did you know? No. Please use the mic. Sorry, Mr. Chair. At that time po, hindi. Okay. Attorney De Leon, did you know that they were defects? Defects, ha? Hindi yung retrofit. Yes, Your Honor. Oh. Okay. So you have Yusek Pai, you have Attorney De Leon, you have RD Malaluan, sir. Only Yusek Cabral who did not know. But everyone else knew that there were defects. Pero nabid pa rin natin yung repair. So, problema. So, sir, siguro nakikita mo ngayon. I mean, kilala ko si Yusek Cabral, kilala ko si Yusek. I know you more because nga nag-Metro Manila RD ka. But that's what my point. Kung pumutok to at involved sila, kahit dumaan lang sa desk nila, kung preventive suspension natin ng 1 week, 2 weeks, ang tingin ng publiko, hinahanap nila. So, wala naman so far akong nakita, wala so far na involved kayo na magawa nga to. Pero kung meron, ma'am, yung mga Yusek, little secretaries kayo. Ang dali nyong, sinabit nyo naman lahat, to be fair, di ba? But kita nyo na point ko ngayon na the process, di ba, should be as transparent as the findings. What do you want? Sir, ibibilugin ko lang para may lead din si Yusek Lapus at kayo, no? To Chief Catolos and RD Malaluan, you knew that there were a lot of defects in the bridge, yet you mentioned replacement bridge for 150 in 2022 budget proposal. Tama? You knew that there were a lot of defects in the bridge, yet you mentioned replacement of bridge for 150 million in the 2022 budget proposal. Tingnan mo sa slide 37-38 para mas malinaw. Ito po. So, pakilinaw sa amin yun para maintindihan namin. Nandito ho ba si Mr. Jaime Catolos? Yeah, sir, paki-explain nga to. Ano yan pinopost nyo, magkano, at anong basis nyo? Yung RBP po ng 2022, sir, RBP 2022, ma'am. Hindi ko masyadong makita. Kasi nung review po namin yung report ni Mr. Abinales, sir, may mga kulang po na quantities po doon. One major activity is the construction of craneway. Siyempre, both sides ang craneway doon. At saka walang mga steel scaffoldings for the retrofitting of the project. Valid lahat. Kaya ko lang sinasabi yung epoxy
injection kasi malinaw yun eh. Pag may binanggit akong iba, we can all argue, di ba Mr. Secretary, lalo kung mga ibang materials, we can argue if that's for the repair or retrofitting. But babalik tayo dun sa question. Nung nirecommend nyo tong amount na to, tinitignan nyo ba dyan kung ano na retrofitting? 2022 budget to, ibig sabihin, insertion ba to o ano to? Or submission nyo through sa DBM? Was this in your tier 1 o wala? Submission to Central Officer. Oh, pero kasama ba to sa tier 1 o hindi? Chair 1, sir. Tier 1 to. Uy, kung tier 1 to, edi April o May pa lang nasa DBM na to. Di ba? Hindi po. Kailan ba kayo nagsasubmit ng tier 1 nyo sa DBM? Ito po, normally, June? historically, mga ganyan. Oh, June. Oh, June 2021. Pero, yes sir. Oh. But, hindi, incomplete pa ho yun pagka sinasabit namin. So, this could have been sa BICAM. Actually, ayun. Anyway, take a look at it. Ang point ko lang po is that you asked for the amount pero hindi nakahiwalay dyan kung ano ang repair at ano ang retrofitting. Hindi natin malalaman to, Mr. Secretary, kung Yes. hindi I mean, I can say Senate and Congress is equally guilty. I can say you're equally guilty. But with 1 trillion pesos, you rely on the systems at yung nasa ilalim to say which one is di ba? So if there's one blessing about this yung tulay, it's a lesson to us all now to look at the the program. Kaya doon ako doon talaga ako doon ko dinadala sa epoxy injection eh kasi walang magsasabing pang retrofitting 'yon. Hindi pang strengthen 'yon eh. 'Di ba? Hindi pang enhance 'yon. May mali nga kaya aayusin mo. Oh. RD Malaluan, at any point in time, did you recommend na kasuhan yung gumawa ng design at singilin siya? Ma'am, pakigamit yung mic po. Yung original designer po? Kung ano man, kasi parating tinuturo ni Mr. Interior yung designer. Sabi, as far as he's concerned, it's a design flaw, so hindi dapat daw siya magbayad. Oh, so simple question lang. Kung DPWH, sinasabi dapat contractor sinasabi designer, anong ginawa nyo? Ang ginawa nyo, sige, gobyerno na lang magbayad. Parang lugi ata ang taong bayan doon. Bali, at the time po kasi... No, at any time, before bumaksak yung ano, did any of you say na may design flaw dito, singilin natin yung designer? Tulad po ng sabi ng consultant natin na at that time both po dalawa. Hindi tayo we cannot tell ano doon ang naging differential ng design, ang naging differential. Sige, sundan ko logic nyo ha. Pag sinabi niyo both, yung designer at saka yung construction, kung ako na sa inyo, 'di ba? Sisingilin ko ngayon yung contractor. 'Di ba? Tapos depensa na niya. Nasabihin hindi yung designer. Hindi eh. Sabi nung contractor, hindi hintayin ko na yung bid. Doon ko na kukunin yung pang-injection ko. Umuo naman tayo. At alam niya may inside info siya na yung BOQ kasama yung injection. Nasa sulat niya So ibig sabihin may inside info siya na isasama na. Oh. Sorry Mr. Interior, I don't know your company. So it might be some of your people. But ikaw nakapirma So I mention your name here. Go ahead, sir. Yes, of course, sir. And at any time. Meron din kaming nagawa ng mga epoxy at our own expense, Your Honor. Yung sa slab, Your Okay, Honor. so let me ask you, sir. Are you saying the secretary is wrong na lahat ng epoxy injection is repair? There is no such thing as epoxy for retrofitting. Are you saying the secretary is wrong? Hindi, Your Are you Honor. saying all the engineers I've talked to, all the architects I've talked to is wrong? So regardless kasi sir, kung may ginawa ka na very good, pero obligasyon mo yon. Yes, Kasi Your may Honor. mali kayo eh. Sinasabi ko O, lang, ang Your pinag-uusapan natin dito, yung epoxy injection na isinama pa sa retrofitting, na kumita patuloy kayo. Oh, So mali nyo na dapat kayo gumastos, kumita pa kayo. hindi. Ang galing naman ng negosyo nyo. Meron kaming ginawa, Your Honor, na without expenso sa gobyerno. Hindi, Yung- sir. yung- Yung nga pinag-uusapan, sa- sir. Yung 800 cost million na ng- original, may kita kayo doon. Di ba? Ano bang kita ngayon ng contractor? 10%? More or less? Ano bang allowed by law? 10? Oh. Assuming, sir, na
you followed the law to the spirit and the spirit and the letter of the law you followed. Sa 800 million, kumita kayo ng more or less 80 million. So kasama sa inyong warranty yon. So kung may nasira doon, you repair it. So it doesn't give me any comfort kung sabihin mo, sir, marami kami in injection. Di ba? Ang punto, nasira, dinagdagan pa ng 400 billion, bumaksak pa rin. Tapos malalaman natin, yung 400 million na pala na yun, yung parte doon, hindi ko alam now if it's 1 peso or the whole 400 million, hindi naman pala pang retrofit, pang repair. Your Honor, So may I ask you, sir, paano nyo alam na nasa final contract yung BOQ? hindi namin alam yun. Nasa sulat nyo, sir, Nahintay na lang dahil nandun Paano nyo hindi alam? Yung sa kwan, sir, yung sa... Pumipirma ka ba, sir, na hindi mo alam? It's okay. I mean, it's your corporate practice. Pero nasa sulat nyo Do you want your assistant to be the one to answer? It's okay with me. Sir, sige, paki-oath lang at saka identify yourself. Go ahead, sir. We want to know the truth here. So kung ikaw makakapagpaliwanag, di mas mabuti. Your indulgence, Mr. Secretary. Kindly We'll wrap state up your name para lang. first, please. I'm Maglo Balishi of RTI Construction. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Thank you. So, sir, what will I call you, sir? Mr. Balishi po. Magno, Balishi po. Mr. Magno. Yes, sir. Sige, paki-explain, sir. Yung sa retrofitting po, yung sinasabi niyo na kasama yung repair, kasama po sa kwan ni Engineer Abenales yun. Kasama po sa... Sige, sir. Liwanagin natin, sir, ha? They were hired to see what the defects and what caused the defects. Yeah. So, sa kanilang findings, eto defects, tapos sinabi nila, by the way, may bago ng code. So, since may bagong code, mas magandang i-retrofit nyo. Di ba? Yun ang trabaho nila. Yes. Tama? Hanggang doon, tama pala yun, sir. Okay. Trabaho ng DPWH, ipaghiwalay. Ano yung repair at ano yung retrofit. No. Hindi naman trabaho ni Mr. Abinales sabihin na eto ibid nyo, eto sagutin nyo. Hindi. Technical sila po Hindi po sila accountant, hindi po sila consultant ng DPWH sa bidding, hindi sila procurement entity consultant. They're an engineering consultant. 'Di ba? So ang trabaho ng DPWH sabihin, sandali lang, problema sa construction, sagutin nyo to. So sir, yung epoxy injection ba retrofit yon or repair? Dahil nakisama sa BOQ or let's say doon sa report ni Mr. Abinales, we assume na yun ay hindi repair. And it's convenient for you to assume because you will make money. No, sir. No. Sinabi na dito na every single engineer, every single DPWH officials will tell you there is no retrofitting na epoxy injection. And ilagay nyo Wait lang, sir, kasi yung sinabi ni Mr. Sige, Abinales sir, baliktarin ko yung tanong. Sabi ni Mr. Abinales, meron repair, meron retrofitting. Ikaw magsabi, ano yung repair doon? Ang sabi ni Mr. Abinales, merong yung construction na doon sa construction failure dahil doon sa facing, by facing. Facing lang po. Kasi may phase 1 to 8. Yung phase 1, 1 Dahil to 8. sa pacing, bumuka. Yes. At dahil bumuka, sunod-sunod na yung depekto. Yun ang kwan ko, Oo. boss. Mr. Yeah, go ahead, sir. Secretary, Your Honor. Sige, sir. Take a deep breath. Nagdi-discuss lang tayo. Tubig muna, sir. Pakibigyan nga ng tubig. Okay lang, sir. okay lang. Hmm. Kasi yun ang doon sa time ng September 9, 2018 or 19, there was a presentation done by Mr. Abinales tungkol sa retrofitting works. So, nagkaroon po ng presentation at nandun po kung ano yung cause ng failure ng bridge. At nandun po, doon sa pinapakita ninyo na 935 fails, yun po ay dahil doon sa dalawang design pinagkumpara
yung unang design na ginawa ni Mr. Cañete, LFD, and design na doon sa new code. Doon sa halos yung 935, nakita nyo po yun, doon sa LFD. Sir, yung new code, retrofit yon kasi upgrade mo. No, sir. Merong doon sa LFD na LFD na ginamit ni Mr. Cañete, doon sa design niya, yun pa rin yung sinasabi ni Kwan doon sa report na yung design ni Cañete failed doon sa Kwan, doon sa LFD. And it caused the cracks. Siyempre, sir. Kasi kung may failure na yung design. And was it because of the design or Yes, because of the design. Di na nagsasabi sila. Yeah, sir. Patapusin nyo ha. Is it because of the design per se? Yes. Or is it because Phase 1 and Phase 2? Design na rin yun. So, meaning sir, kung hindi Phase 1, Phase 2, bubuka ba yun o hindi? Yung Di ba, sinasabi nyo, lahat ng problema nag-ugat nung bubuka pa rin, sir, kasi failure na yung yung Mr. member. Cañete, you want to answer that? Ang papunta dito, ikaw may kasalanan nung lahat eh. Wait, sir, may isa pang question sa inyo kasi lumayo tayo. Ang tanong ko lang naman kasi sa inyo, hindi yung cost ng bridge. Paano nyo alam na kasama yung epoxy injection dun sa tinatapos na final contract? Nakakuha po kami ng report. Hindi, yung report, ang sinasabi lang kailangan anong gawin. Yung final contract, yun po yung ibibid. Hindi nakalagay sa sulat nyo na nakalagay sa report. Ang nakalagay sa sulat nyo, total nandun sa ibibid out ng DPWH, bakit namin gagawin ngayon? Hintayin na natin yun. Kasi alam namin na galing sa yung pagka-defect ng yung cracks na yon galing sa Anyway, design. to save time, Ma'am Attorney Yusek Lapus, hindi ko natitingnan yung time. Kung nakalabas na yung bid documents noon din, baka natikitan na. Kung hindi pa, di ibig sabihin may inside info sila doon sa lalabas, di ba? We will digress ng konti, Mr. Cañete, just to give you an opportunity if you want it now or next hearing. Kasi ang topic ko ngayon, bakit nahalo yung repair at saka yung wala pa namin sa topic today yung bakit bumagsak, pero since parang lahat sila sa iyo ngayon tumitingin, do you want to answer that now or the next time? Parang lumalabas sila kahit na daw hindi splinit, palpak daw yung design. Design flaw eh. So tinagalog ko lang. Kasi iba yung obsolete, iba yung outdated, iba yung palpak. Yung obsolete, di ba? Ibig sabihin hindi mo na gagamitin. Pero ayos siya when it was to be used. So example, wala nang gumagamit ng bunot ngayon. Baka meron pa pero alam ko wala na. 'Di ba? Kasi vacuum cleaner na at yung floor polisher na ang ginagamit. So obsolete na pagka bunot. Pero magagamit po pa ang bunot kung gusto mo. 'Di ba? So yung bunot more outdated than obsolete. 'Di ba? Kasi you use the word obsolete. Your design is not obsolete. All the other bridges that existed before your design is still being used. It is that hindi na pwede kasi hindi na siya up to code. But ang sinasabi nila ngayon, all of their defects was because nag-ugat dun sa design nyo. Okay, thank you, Your Honor. Actually, hindi ko kasi alam lahat ng detalye nung retrofit design, no? Ni ayong sa independent check. Now, a third party pala, third party. Now, sinabi niya, pero ang mga nag-stand out sa mga statement niya is, yung as-built, ibig sabihin, i-check yung structure based on gumalaw na yung Thank you for going to that. So anong findings sa as-built? May mga problema, di ba? Sila, yun na yung sa report niya. Pero, ang design ko kasi is 12 na arko kompleto. So, balansyado yun basta nandun siya
tapos yung dulo-dulo nun, abutment. So may pipigil na lupa dun sa magkabilang dulo. So hindi siya supposedly dapat pwedeng itulak. And yung Pier 8, kaya na itulak yun dahil nasa gitna na siya ng ilog, napakataas na nung pier. Napakadaling itulak nung pier. Very flexible na yung poste. Tapos nag-crack. And binanggit naman ni Mr. Interior before na yung cracks naman nun are actually hindi ganun kagrabe. Hindi nga siya alarming. I mean, it doesn't render the structure useless. But engineer, hindi yun yung mga nababasa ko ha. Yung mga yun na nga. Yung mga sulat kay RD yun ang ni Engineer Lingan. Ako anyway, let's do it this way ha. I will invite the secretary through Yusek Lapus to make some questions. Isasabay ko sa questions ko sa inyo. Sagutin nyo na lang in writing para hindi tayo pabalik-balik, ha? Para maka-close tayo, dalawa na lang ang gusto kong... But anyway, sir, kaya ko lang kita binigyan ng pagkakataon kasi nga, yun ang direction dito eh. Direction ni Mr. Interior is that hindi dapat siya magbayad kasi design. 'Di ba? Nag-umpisa tayo dito eh. Kayo talagang sinisisip. Kaya lang, napunta dun sa truck, napunta sa... but anyway,